Ako'y nagpapasalamat sa Diyos kasi ngayon, kaarawan ko, June 12. Ako ay 57 na. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos sapagkat naabot ko ito. Kung noong nakaraang taon na ganun ang nangyari sa akin, na ako'y nahihirapan, ang lagi kong sinasabi noon, sana lumubog na ako ngayon. Mawala na ako sa kahirapan na dinadanas ko noon. Kaya nagpapuri ako at nagpapasalamat sa Diyos. Totoo nga pala, ang Diyos nagdadala sa atin sa tamang daan. Ang ano ko noon, na ako'y tumanggap sa Panginoon, yung ibang charts na kinagisnan ko. Ngayon, yung katuruan noon, parang okay naman. Pagdating sa Panginoon, talagang sinasabi nga sa kasulatan na ang masama at saka ang mabuti, pinagpapala rin ng Diyos, di po ba? Pag sa Diyos mo iniaalay ang lahat ng ginagawa mo, pinagpapala ka. Gayon din nangyari sa akin. Ngayon, dahil sa puso ko na, Lord, alisin mo ko sa kahirapang ito. Sabi kong ganon. Iniano niya sa akin, itinuro niya sa akin na magpahinga ka dyan. Doon sa ang sabi ni Sister Vilma at Ate Be, sumama ka sa amin. Dito nga sa Follow Him Jesus Christ. Doon ako nagpahinga. Sabi ng dati kong lingkod, walang pwedeng magpahinga sa Diyos. At kung ikaw ay aalis dito, para wala kang iniwan sa kambing na tumalon sa iyong kulungan. Sabing ganon. Sabi ko, ako po nagpaalam para hindi naman pangit yung pag-ano ko. Ngayon, eto po, napakabuti ng Diyos sa akin dahil unti-unti binago niya ang buhay ko. Nakita niyo ang pagbabago ko, baon na ako. Ang tumulong sa akin, unang-una, si Ma'am Pat. Dahil hindi ako humingi sa kanya, naawa siya sa akin. Sabi niya, anong problema ng kapatid mo, sister? Ikinuwento nila yung mga ang ginawa, siya nagbigay doon sa pinagkakautangan ko. Sabi niya, huwag ka na magbigay ng tubo at sumunod ka sa Diyos. Sabi niya, gawin mo lahat. Totoong napakabuti ng Diyos. Sabi niya, lumapit ka sa akin, ibigay mo sa akin ang iyong kahirapan. Dalhin mo ang aking pamatok ay magaan. Ngayon, ang ginawa ko, tuloy-tuloy ako sa pagbabible study kina Sister Vilma, araw-araw, hanggang sa unti-unti, yung mga bumabagabag sa akin, nawawala, purihin ang Diyos. Hindi naman ako nakakabayad sa utang ko. Bakit lahat ng lending ko natapos? Purihin ang Diyos, ginawa niya lahat yon. Ang lahat ng yon, in-offset ng mga ko. Kaya merong isa na talagang kinalaban yung Bible. Ito ang sinabi, lahat ng lending walang offsetting. Sabi ko, bakit gumagawa ang Diyos para sa akin? Lahat yun na o-offset. Hindi ko, kundi sila ang gumagawa. Di ang Diyos ang gumawa nun, hindi ako. Dahil hindi ako Ito, isang-isa lang ang linapitan ko. Hindi ko na sasabihin yung sabi ng pinakapinuno doon, hindi kami pwedeng mag-offsetting. Bakit hindi pwede? Ang savings ko at saka ang utang ko pwedeng pag-anuhin. Yung yun na lang babayaran namin. Hindi talaga. Ang ginawa nila, iniutang ng 5-6 para lalo akong sa utang. Sabi ko, sinabi nyo na yan. Sabi ng Diyos, lumapit ka, magpakumbaba ka, pawalan ka sa kahirapang iyong dinaranas. Ngayon, hindi nyo gusto akong maging maalwan, pinapahirapan nyo ako. Bahala ang Diyos. Sabi niya, wag kang maggagante. Halaan mo ang Diyos ang gumante. Kaya sa ating verse na ito, sa chapter 10, unang Korinto chapter 10, nasa buhay ko na naman ito. Ang mga sabi nga, dito ako sumunod. Mabala sa mga Diyos-Diyosan. Ano ba ang Diyos-Diyosan ko noon? Utang. Yun ang inano ko.
nung narito na ako kay Lord, naging ano na ako sa Biblia, doon ako natuto unti-unti. Hindi pala dapat ito. Yan. Sa wilderness, makikita mo sila Moises. Iniligtas ang mga tao, di po ba? Binibigyan sila ng Diyos, ng ulap na gabay. Sa araw, liwanag, di po ba? Ulap. Tapos nangailangan sila ng pagkain, binigyan sila ng pagkain. Pero panay ang reklamo pa nila. Ganun din, nauhaw sila, binigyan din sila sa bato, umano ang tubig. Yun ay batong si Jesucristo. Yun ang ibig sabihin. Na kung ikaw ay lalapit sa Kanya, ikaw ay mabubuhay. Yung ibig sabihin ng batong yon. Ngayon, ang babala rito, huwag kang makikiapid. Diba? Yun yung sinasabi. Sapagkat parurusahan ka ng Diyos pag ikaw ay nakikiapid. O, huwag mong hamakin ang iyong Diyos. Ang Panginoon natin, huwag nating subukin. Yun ang ibig sabihin dito sa mga babala. Huwag tayong sumubok sa Kanya. Kahit alam natin tayo'y anak ng Diyos, huwag nating subukin ang alam natin na hindi natin dapat gawin. Dahil yun ay kasalanan. Yun din naman, iniano rin dito, na huwag tayong magreklamo. Magpasalamat lagi tayo sa Panginoon. Lahat ng naranasan natin, kahirapan, kaya ako sa mga naranasan ko, ipinagpapasalamat ko yun sa Diyos. Bakit po? Kasi po, dahil doon, nakita ko ang tunay na pagkilos ng Diyos sa aking buhay. Kaya nandito ako ngayon, nakakatayo sa inyong harapan. Maraming salamat po, Panginoon. Amen.